May ganun talaga. Hindi, walang ano ha, walang ganun. But in fact, kahit ganun, I was one of the simplest. Maraming mga artist sa school na naiinisahan kasi ayoko makipagkaibigan sa kanila kasi ang mga kaibigan ko is yung mga yung mga simple lang. Kasi pinalaki kami na ganun. Even though yung family ko, they have so many, pero pinalaki kami na humble, pinalaki kami marunong, pinalaki kaming nakikisalamuha sa mga tao, gano'n. So, when I started in the business, I actually, hindi ko alam kung ano yung pinasukan ko. Hindi ko alam na gano'n. But, before I joined, invite kasi ako dito 7. Sino na na-invite dito na 17? Na-invite ako dito at 17 years old. So, nung ini-invite ako at 17, hindi ko alam, sobrang negative ko. Kasi that time, malaki pa ang baon ko. Ang baon ko sa school is 1,000. Wow. Yes, I can buy friends. Yes, I can buy friends. Pero, hindi ako ganon. Pero pwede. Pero, ako kasi, binibigyan kami ng malalaking baon kasi at grade 5, tumutulong na kami sa business namin. So, wala akong sweldo dati, but tumutulong ako sa business, which means na bago ako pumasok sa school, nag-spend time ako sa negosyo, pag-uwi ko, mag-spend time ako sa negosyo, weekends, negosyo, hindi ako pwede pumunta ng birthdays, hindi ako pwede pumunta ng mga party. Yun yung kabila sa sacrifice. So, ganun ako lumaki, but, na-meet ko nga si AIM Global at age of 17, may classmate ako na sobrang yabang. Alam mo yung classmate na yung feeling niya, ang cool-cool niyang tingnan? Diba may mga ganun? Yung pagpapasok sa school, yung ganun daw, pero wala naman laman yung dito. So, ganun na ang classmate yung nag-invite sa akin. Feeling niya, ang gwapo-gwapo niya. Yes! Pero pag mag-exam kami, walang answer, wala pang papel. So, tumatabi siya sa akin every time na may exam. And every time na may exam, alam ko na ang lagi niyang script. Ang script niya is, may papel ka ba? Tabi tayo ha? Any answer? Ganon yung nakapag-invite sa akin. Kaya nung 17 years old ako, ayaw ko. Literal. Sabi ko, kapal naman ang mukha nito. Kung may magnenegosyo ako, yon. Kasi ang course ko is entrepreneurship. Ang course niya is marine engineering. So sabi ko, kung may magnenegosyo sa ating dalawa ako, at kung may pagtitiwalaan ako dito, sarili ko. Hindi ka nga maka-answer sa school eh, negosyo pa kaya. Diba? So yun yung mindset ko before. And that was 17 years old. Okay, so, he did the business, nag-drop out siya. May mga drop out ba dito? Yes. Meron? Yes. So siya, nag-drop out siya. Ako ang tingin ko sa kanya. Ito, tandaan mo, JB ha, ibig sabihin yung mga klase mo ito din ang tingin sa'yo. Ang tingin ko sa kanya, bad influence. Kasi yung sinalihan niya, pinatigil siya mag-school. Nung sabi ko, grabe, sumama talaga siya sa mga kulto. Yun ang tingin ko kasi, di ba, laging naka-black. Tapos ganyan, patas tatambay sa labas ng school, nagre-recruit pala. Diba? So, yun ang tingin ko, sumama talaga ko sa mga kulto, ganun. So siya, ginawa niya na tuloy-tuloy yung negosyo niya. And ako naman, at 18 years old, anong ginagawa ng mga babae? Jamming. Ha? Jamming. Jamming? But, pag nag-18, di ba may dibu? Yes. May nakapag-dibu dito? Wow, swerte pa kayo kesyo sa akin. Totoo. Bakit? Ako at age 18, ito ang dibu ko. Sabi ng daddy ko, hindi na ako bibigyan nito. Bakit? Gusto niya at age 18, matuto ako magmulat sa reality ng buhay. So at age 18, pinabayaan ako, hinayaan ako anong gusto kong gawin. Kung gusto ko daw mag-part-time, pwede. Yung kapatid ko, actually, di ba, nagpo-post ako ng picture, yung si Joshua, nakapag-serve siya sa Jollibee, naging janitor siya sa Jollibee. So ako rin naman, iba din ng mga pinagagawa ko, pero sabi ko nga, mas bright ako sa kapatid ko. Kasi ang sabi ko kay daddy, sige, magtatrabaho ako. Sabi niya, saan ka magtatrabaho? Trabaho ako sa opisina mo. So, pinagtrabaho ko sa opisina ng daddy ko. Bakit ako doon nag-work? Kasi inisip ko, pag alis ng daddy ko, yung sekretary niya, gawin mo to. Kumita ako, hindi. Sinweldahan ako, hindi. So, bata pa lang, alam ko na yung leverage.
Ganon. Pero hindi ko alam na leverage yung ginagawa ko. Okay, so, ilang oras, 8 hours per day, pag weekends, Saturday and Sunday. Pero most of the time, part-time kasi, estudyante pa ako. Right? Now, ang nangyari, habang tumatagal, ako yung pinakamaagang gumising. Sa umaga, ako rin yung taga-close sa gabi. Ano ba naman to? Tupuan na tayo. Wala akong overtime pay. Bakit sila meron, ako wala? Sabi ng daddy ko kasi, balang araw mapupunta din yan sa'yo. So, naintindihan ko. Pero para sa akin, importante ang Money. kaya sabi ko, goodbye. Ayaw ko dyan. Malis ako, sabi ko sa daddy ko, magne-negosyo na lang ako. Binigyan niya ako ng 200,000 traditional business. Ito, makinig kayo ng maayos ha, para marunong kayo magturo sa mga prospect nyo. 200,000 investment ko sa traveling agency. 200,000 alone is bundle. Yung bundle, yun yung sinasabi nating PAL, sinasabi nating Cebupa. Sa mga normal na tao, akala nila yan yung piece of fare. But actually, binayaran na yan. Binili. Share. Stock. So, bumili kami nun. Nag-open ako ng 3 branches. Liloy, Ipil, Sindangan. Dami. Sinong asaman to si Kuan? Si Mr. Raffle. Alam mo to? Alam mo to mga Ray. Lapit. Oh, ayan. So, nag-open ako dyan. 18 years old. Every Friday, pagkatapos ng ng school, babiyahe ako ng 3 hours para makarating dito. Mag-audit ako. Babiyahe na naman ako sa next para mag-audit. Ang balik ko niyan is Sunday. Sunday, 5 p.m. nasa bahay na ako. Why? I need to rest kasi Monday, aaral na naman ako. But I really don't study. Kasi, meron tayong dito, gifts. But, I really don't study. Kasi bata pa lang na-addict ako sa pera na pumapasok. Kesa dun sa aral ng aral na walang nangyayari. Pero kahit pa paano, hindi ako nagpapahuli. But para sa akin, mas importante yung pera. Kasi dito nanggagaling lahat eh. Okay, so, ano yung mga natutunan ko dito? Ang traditional business, pwede kang kumita, but maraming overhead expenses. Ito yung pag nagtutok ako lang yung sinasabi, kasi marami akong ex. Kaya ayaw ko na sa traditional business kasi marami akong ex. Ano po yung ex, coach? Expenses. Renta, di ba? Electricity, tubig, internet, ano pa? Sweldo ng tao mo, nasasagot-sagot pa sa'yo, na wala namang ginawa, kundi pag umalis ka, empty na. Diba? So, ito yung mga binabayaran, pero ang service, 200 pesos per ticket. Pagkano ang pumasok, 1,000 or 1,500 ang i-overhead, ipapatong. Pero pag Pinoy ang pumasok, 200, pag OFW ang pumasok, 800. Yan ang laro ng presyo sa traveling agency. Ngayon, what if walang pumasok? Walang kita. Pero meron kang binabayaran. Diba? Tuloy-tuloy ang binabayaran. Kaya dumating yung panahon na sabi ko, pag-graduate na ako, ang tagal naman mabawi ng 200. Kasi ang pinaka gusto ko dati is coffee shop. That time sa Dipolog, Bon Appetit pa lang. Nabutan mo ba yun? Hindi na rin. So dati, Bon Appetit pa lang ang meron sa Dipolog na cafe. And gusto ko before is yun lang yung ko, yun lang yung gagawin kong business right after na mag-graduate ako. But, hindi siya nakabalik. Kumbaga, a month before nakabalik yung, a month before ako nag-graduate, hindi pa bumabalik yung puhunan. Diba? So, just like our mga downlines, sila rin, nag-iisip rin sila kung kailan babalik yung nilabas na puhunan. Pero sa ganito na sitwasyon, mahirap talaga. Kasi sa isang lugar, hindi lang naman yan ang mag-isang traveling agency, tama? Tama. Kaya lahat ng mga nagne-negosyo na nakakausap nyo, yan ang lagi nyong itanong. Kamusta ba yung negosyo mo? Hanggang saan ba ang market mo? Kasi sigurado ako na sa isang lugar, hindi lang naman ikaw mag-isang negosyo. Diba meron pang
ibang mga kalaban. So maganda talaga yung last network. But bago ako nag-network, actually binitawan ko to. Nagbenta rin ako, nag-open ako ng food cart, 8,000 pesos. Ito ha, makinig kasi mabuti kasi ito yung difference na malaki ang puhunan sa maliit na puhunan. Pero magde-determine kung ano yung binebenta mo. So dito sa 8,000, ang binebenta ko dito is hotdog. Familiar ba kayo sa Virgin? Yes. Virgin hotdog. Virgin. Familiar kayo sa Virgin? Yes. Virginia hotdog. Yes. Yung mga hotdog. Tulungan ka. Binitin lang. Diba? So, yung mga hotdog na yan, sa school ko nilagay, yung cart. So, memorize ko yan pag alas 10 na, ano na ako, i-steam ko na yan kasi mangangamoy. Pag nangamoy, paglabas na estudyante, bibili lahat. So, ang puhunan ko is 8,000 kasama ang food cart tsaka initial na mga stock. But, bumebenta ako everyday ng 4,000 sagad. Malaki, maliit. Malaki ako. Bakit umabot ng 4,000? Bit-bit ko kaya yung hotdog. Umikot ako sa buong school. Pati yung mga teacher na ayaw bumili, ma'am, utangin mo na, ilista ko na lang. Masaya? Maraming kinikita? Yes. Sobrang lit. Masaya. Malaki yung kinikita. Pero ang tanong ko, hanggang kailan ko iikot yung hotdog na yun? Kasi paano kung yung trabahante ko ang nag-ikot, bibili ba? Diba? Pangalawa, hanggang kailan pa? Na every time kumikita ako nito, pagdating ng Friday, mauubos lahat kasi thank God it's Friday. Sino yung mga ma-experience ng ganun? Yung pag Friday nagpa-party, yung mga pag Friday pupunta ng bar, maghihintay kung sino yung manlilibre. Tapos, kasama na rin yung pera mo, naubos na. So, I was very thankful. Natuto ako dito, natuto ako dito. But isa lang ang difference na nakita ko. When it comes to traditional business, you don't have a mentor. Everybody say mentor. Mentor. Yung mentor mo na magtuturo sa'yo kung paano mo aasikasuhin yung pera. Kaya kahit malaki yung kinikita ko, hindi ko alam kung hanggang saan. Kasi wala naman nagtuturo eh. Sabi mo yung ganito, Hana, ito lang yung ititira mo. Walang nagturo. Kaya in the end of the day, kahit malaki yung puhunan dito or maliit yung puhunan dito, kumita man to or ito kumita man, in the end of the day, it's nothing. Zero pa rin. Until such time, at age 19, I met back my upline. Barang-barang classmate ko na nangungopya. Di niya talaga ako tinigilan. Kasi from first year to fourth year, majorette ako sa school. So nangitim-ngitim na kasi 'di ba may tactical. Oo, so binebentahan niya ako ng white light kasi yung uniform namin sa tactical may triangle dito. So pag naghubad, may triangle ako dito parang superwoman. 'Di ba? So sabi niya sa akin, nakakatanggal daw yun ng matatagal na sunburn. And lagi niya ako kinukulit kasi lagi niyang pabida. Han, kita tahan, kina ako ang apply gikan sa Manila. Sira ulo talaga itong buangan eh. Kasi sabi ko, bakit ako hard nito eh? Yung kabilang side ko mga Tagalog, kabilang side ko Bisaya. So hindi mo ako ma-hype kahit pa si Inupen Santos na yan. Yun yung nasa utak ko. Diba? Ngayon, pumunta siya sa school, binentahan niya ako ng perfect white. Magkano to? 1.5. At this time, this is 1.5. Hindi na. Kano? 2,000. Pag non-member. 2.8. So, binigay niya sa akin ng 500. Kung ikaw, bibilin mo or hindi? Bibiliin. Bibilin. So, 7 AM pa lang, nakatayo na siya dito sa food cart ko. Naghuhugas pala ako ng mga hotdog. Wala pang benta. So, ang pera ko is 1,000. Sabi niya sa akin, sige, sama ka na lang, pabaryahan natin. Siyempre, sumama ako, baka mamaya, hindi na ibalik yung 500. Diba? Ibig talaga, malaki naman ang kinikita, pero naghahanap ng tipid. Yan ang tandaan nyo, when it comes to prospect, may mga prospect tayo minsan na may pera, pero gusto nila yung sobrang galante ka. So, yun ang hinanap-hanap ko. Kasi, actually, sa lahat-lahat ng mahirap papiginin, ako ang pinakamahirap papiginin. Pero kahit sobrang hirap, naging agila ako ng grupo namin.
Okay, so ayun, binili ko siya ng 500. Dito na ako nagulat kasi dinala ako sa cake shop. And then, dalawa yung in-order. Akala ko tag-isa kami. Kaya lang, nung ko siya, sabi niya, hindi, sa'yo din yan. Takaw talaga. So, alam mo, kaya pala dalawa ang cake kasi biglang may dumating na ibang tao. Kasi yung kaklase ko, hindi ko siya nire-respeto. Kasi nga, classmate kami. Alam ko yung past niya. Kilala ko siya. Ever since bata kami, alam ko ng bobo talaga. kaya hindi talaga. Kaya tandaan nyo, pag kayo, di ba? Meron tayong lahat eh. I want you to learn from me and I want you to know what is your strength and your weakness. Okay? So, kayo may mga kakilala kayo na alam nyo na kaya nyo silang tulungan, but ayaw sumama sa inyo. Yun ay dahil doon. Kasi kahit konting galaw mo lang, basang-basa ka. Okay, so, ang worst na sinabi ko sa kanya, di ba, sinakay na nga ako kasi magpapabarya. Sabi ko dun sa loob ng sasakyan. Kasi sabi niya sa akin, habang nasa, parang minamindset niya ako. Nakausap niya ako, pero nung mga time na hindi ko pa alam yung mga mindset, mga motivate, normal tao pa lang, yung regular brains, regular pa lang ang ano ko nun eh. So, sabi ko, nako, papajoin mo lang ako dyan para sabihin mo sa kanilang lahat na nag-join si Alosos para dumami kayong lahat, ano? Sabi ko, yan sabi ko, yakang, di ba? So, yun yung sabi ko sa kanya, tapos sabi ko, gusto nyo lang ako, ano, para yumaman kayo, ano? Magkano ba? Ha? Ganun ang bunganga ko. But tingnan nung pagdating pa rin sa cake shop, binilan, di ba? Tapos may dala-dala pa lang ibang tao. So, nung pumasok pa yung ibang tao, dun na ako nag-humble daw. Bakit? Magiging regular na tao ka sa taong hindi mo kilala. Tama? Kaya, number one, guys, it's very important na lahat ng prospect yung ipatawid mo sa upline. Kung ikaw ngayon, wala ka pa masyadong pay-in, ibig sabihin may kulang sa ginagawa mo. Patawid mo. Ako, lagi ako nagre-reklamo sa mga downline ko, bakit hindi nyo tinatawid sa akin? Ano ang pinagmamalaki mo? Kaya mo na ba? Kung kaya mo na, saan ang milyon, no? Diba? So, actually, no, ako, I was blessed with a very indifferent na group. Bakit indifferent? Ako lang yung downline hindi humihingi ng suporta sa upline. Ako lang yung downline na ang mga upline ko ay college undergrad. Pero yung nakuha nila ako. And kahit ganun, ang mga upline ko undergrad, lahat ng prospect ko, kahit pa, ano pa ang, hindi pa yung marunong magsalita, baluktot pa yung English niya, hindi marunong mag-spelling, pinatawid ko lahat. Para maintindihan nila na ganito ang community natin. Magkakaiba-iba tayo, pero kaya natin tumawid sa mga pangarap. Okay? So, ayun. To cut the long story short, from 500, pagkatapos ng presentation, naubos ko yung dalawang cake. May coke pa. Pero, pagtayo ko, sabi ko dun sa lalaking nag-present sa akin, gusto ko kung gaano kakagaling, mas magaling ako sa'yo. Kaya, good luck naman. Hanggang ngayon, ako lang yung nandito. And yung lalaking kinikwento ko sa inyo, yun yung upline ko, si Edmar Jose. Nung nanggaling dito. Yung lalaking yun, yun yung nag-present sa akin ng business. Pero yung pinaka-apply namin na talagang nag-invite sa akin na alam kong bobo, ay talagang naging bobo kasi umalis pa din. Umalis siya sa company. Kasi sometimes, no, ang buhay kasi ang buhay, minsan hindi natin maintindihan. Magkakaiba-iba tayo lahat ng journey, but babatuhin ka dito ng obstacle, depende kung ano ang pinapangarap mo. So yung upline na nag-invite sa akin, nakita ko talaga gusto niya yumaman, gusto niya maging successful, but iba kasi yung ways niya. Okay, so kaya sumakabilang buhay yung nag-invite sa akin na kababata ko. Kasi iba ang gusto niya pag may pay na dumating, sa kanya itadaan, tapos dadaan sa kanya makukunan, ganon. So, eto, start na tayo ng training. Okay, so when I started in this business, number one, ito ang ginawa ko. Period. Let's just call this periods, char. Parang babae, may mga periods. So first
first period ko is adjustment. Everybody say adjustment. Adjustment. I joined the community na grabe yung sinasabi na power! Sabi ko, yak! Sabi ko dati, oo, ano ba? Nakaupo ka sa likod yung, ano mga, bet-bet na isura, pero sabi ko, pero nakibagay ako. Sabi nga nila, nila Ana, naalala niyo yun, di ba yung nakita niyo mga video ko dati sa Facebook? Na pinagtatawanan niyo kasi ganun daw ako. Sabi ko, grabe power! Pero alam niyo, kung nagpakabuang ka, tinanggal mo lahat ng kartihan mo, yayaman ka. Yes. Totoo yan, yayaman ka. Kaya kailangan, pag may nakita kang butit, gayahin mo. Pag may nakita kang ganito magsalita, gayahin mo. Kasi it's energy. Kumbaga, it's energy. So kung ano yung nakikita mo, as long as maganda or maayos, diba? Yung maayos naman sa atin, hindi naman sobrang bastos kasi baka naman turo ng apply mo, pakita ka ng buwan. Pwede. Ha? Hindi na yung pwede yung ganun. Pero as long as maayos, pwede mo siyang i-absorb. And when you absorb it, kailangan ramdam mo siya. Kasi pag niramdam mo, gaya ng training natin ngayon, pag niraramdam mo to at iniisip mo na gusto mo rin niyang gawin para sa sarili mo, mabilis siya hahawa-hawa lahat. Okay? So, kailangan i-adjust. Lahat na kailangan i-adjust. Lahat ng paniniwala mo, nung bata ka, tanggalin mo yan lahat. Pinalaki ako na bawal lumabas ng bahay. Okay? Pinalaki ako na pag may bisita, pasok doon. Pasok sa loob. Yes. Kasi yung papa ko nasa politiko. So maraming pumupunta sa bahay namin. Tapos ang dami niyang negosyo. Maraming pumupunta. So kami tago kami lahat. Sobrang tago. But alam nyo, in-adjust ko. Hindi ako maniniwala dito sa loob ng hub na to na meron pang mas stricto sa parents ko. Pero nung nag-join ako sa community na to, ay naku, ulit na talaga ako, malapit na. Pero nung nag-join ako sa community na to, alam niyo lahat yun pinalitan ko. Nag-decide ako para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Kasi alam ko na ito lang ang makakapagbago ng sitwasyon namin. Okay? So, mag-share ako ng konting story kasi alam ko lahat dito empowered leaders. So, kahit yung parents ko may kaya, ang dami, sobra, grabe. Kahit Luzon, Visayas, Mindanao, may bahay kami. Yes. Si Ab Joseph, na-meet ko yan sila. Pero nagugulat yan si Ab Joseph sa akin, bakit minsan nasa Bicol ako. Kasi may bahay din kami sa Bicol. Bakit nandito ako sa Manila? May bahay din kami dito. Madami. Sa Mindanao, madami din kami bahay. Kahit saan-saan. Sa Davao, sa Zamboanga del Norte. Sa lugar nga nila Joyce may sinihan kami doon, 7 branches. Wow. Yes. Pero hindi yun dapat pinapalakpakan. Kasi bakit? Ang negosyo is normal na bagay. Sabi nga, di ba, mayaman ba ang mga negosyante? Yes. Yes. Ang mga traditional business owners, mayayaman ba? Yes. Bakit kaya? Why do you think so na mayaman sila? Ha? Pinaparami nila yung business? Ano pa? Bakit nga? Alam nila. Bakit nagkaroon ng time freedom? Kasi alam nila sa Maraming pira. Gusto nilang yumaman? Ano pa? alam nilang palaguin yung Yes. pera nila. But actually, no, sila lahat, ito lang ang ginawa. Nag-take ng risk. Ninalakasan nila yung confidence nila. Sa tingin nyo, anong pinagkaiba nyo? Malalakas din naman loob nyo Nag-take din naman kayo ng risk Diba? Pero yung mga traditional business owners sa labas, kahit malaki yung utang nila, hindi nyo napapansin. Yes. Kasi bakit? Mataas ang confidence, alam yung risk na ginagawa. And actually guys, it's just the same risk na binigay nyo dito. The only difference is you're not adjusting. Kasi kung alam yung negosyo tong ginagawa nyo, alam nyo kung anong itataya. Hindi yung uupo ka lang dito na leader na akala mo ay estudyante ka. Masakit. Mamaya, dadagdagan mo pa. Yes.
Kasi minsan, no, ito ang napansin ko sa ibang mga hubbers, they just let themselves sit. And it's not the proper way. Kung gusto mong ayusin ang negosyo mo, tumayo ka. Maupo ka sa tamang oras, pagkatapos mo maupo, tumayo ka. Maghanap ka pa ng marami sa labas. Kasi yun nga mga negosyante eh. Lumalawak. Bakit yung networker na nakadesign para mag-expand, hindi lumalawak? Anong pinagkaiba? Baka nag-take ka ng risk, pero nakalimutan mong yung day 1 ay hanggang forever pag nag-risk ka. Tama? Kaya, yun nangyari sa kanila, sa father ko. Ngayon, nag-take siya ng risk, tinaasan niya yung confidence niya. But mind you, walang pinagkaiba. Yung father ko, nag-graduate siya sa college na walang sapatos. Walang toga. Kasi walang pera. Sino yung nag-graduate dito na nakatoga? Wala pa? Grade 6. Oo. So, ibig sabihin, maswerte kayo. And sabi nga, di ba, lahat ng taong nag-succeed sa buhay, it's because may matinding pinagdaanan. Tama? Kaya kami, mga bata pa kami, paulit-ulit yung story na yun, paulit-ulit sa utak namin para hindi namin tatanggalin dito sa utak namin kung ano yung pinagdaanan ng parents namin para sa journey namin, lagi namin tatanda na hindi susuko. Kasi lahat pareho ng pinagdaanan. Pinanganak man ako na meron na, kasi nandyan yung parents ko, pero anong ginawa? Tinanggal pa rin. Sinadya para matuto at hindi lumaki ang ulo. Kaya kung titingnan nyo na, kasi si Apme ganito, kasi ganito, ganyan. Guys, sobrang aga. Mas maaga pa ako sa inyo. Nag-take ng mga risk. At ang pinaka-the best na risk na ginawa ko is yung baguhin ang landas ko from this one, into network marketing business. Palakpakan nyo yung sarili nyo kung nandito. Kaya, ngayon na nandito kayo, mas kailangan taasan ang risk, mas kailangan taasan ang confidence. Ako din before, bata pa ako, lagi sinasabi ng mga classmate ko, big time yan siya. Kasi, syempre, 19 years old, may mga iba't ibang branches ako eh. Pero hindi nila alam yung responsibility, yung obligation. At yun sometimes, ang kalaban natin kung magtutuloy-tuloy tayo or mag-quit. Tama? Kasi minsan, maliit lang yung obligasyon mo pero gusto mo nang sumuko. 1.5 lang yung rent natin, susuko na tayo. Diba? 1,000 lang yung budget natin sa food sa isang buwan, susuko na tayo. Ito ang tingnan mo, nangangarap ka ba talaga na malaki? O hindi? Kasi kung nangangarap ka na malaki, dapat sa sarili mo pa lang, kaya mo i-survive. Paano mo i-survive yung mas malaking pamilya kung sarili mo, hindi mo kaya? Magkano ang budget? Sa sarili. Dito. Sige, dito na para hindi masyadong malayo. 5,000. Per month? Kasama ang food? Yes. Kasama ang trainings? Rent? Pagkasama ang trainings, 8? 10? 8,000. Ha? 10K na lang ako. 10K. Ang tanong, babayaran niyo ba lahat ng bills niyo? Yes. Ha? Yes. On time? Yes. Delay. Kung nababayaran mo on time, congratulations. Pero kung hindi mo babayaran on time, congratulations pa din. Bakit? Kasi you're trying. It doesn't mean na, not because na-hit mo, failure ka na. Pag hindi mo pa siya na-hit, ibig sabihin, may kailangan kang baguhin. At tandaan mo, lagi ang magpapaulit-ulit hanggat hindi ka natututo. Honest to honest, sino yung mga hindi nakaka-hit? Pwede matanong bakit kasi mas marami eh. Tanungin ko kung bakit. Hindi na kahit na ano, ng goals. Ng bills. Nice. Ng bills. Yes pala. Hindi naman. Ano ba yun? Hindi na kahit ang 10K. Kasama na. Ha? Sa bills, hindi naman siya consistent, hindi na hit. Paminsan-minsan kasi
natural lang naman sa regarding sa mga bills bayaran, yung struggle na tinatawag. Yung struggle? Struggle. Ito, pag nilalagay nyo sa utak nyo na may such thing as struggle, uulit-ulit yan. Yan yung magiging rason mo every month. Tama. Yes. Kaya, hindi ko alam yung mga ganyan. Nag-start ako dito sa Network 3,000 lang ang dala ko papuntang Manila. Hindi ko sinasabi kanila Abray na kailangan ko rin ng tulong. Kasi hindi ko sinasabi kanila Abray na pinutulan ako ng allowance. Pero pumunta ako dito sa Manila na alam ko sa sarili ko na yung hinahataw ko ay negosyo. At pag sinasabi nating negosyo, ano ba ang negosyo? Nagpapasok dapat ng pera o nauubos dapat ng pera? Papasok. Yes. So dumating ako dito sa Manila, 3,000 lang ang hawak ko. Umattend pa ako noon ng birthday ni Abray. Hindi nila alam. Hanggang ngayon. Basta una pa kayo. Hindi nila alam na wala akong pera. Actually. Ang meron lang ako ay ang sumpa ng kagandahan na hindi mahalata, na walang laman ang bulsa. Kasi totoo yun eh, nasa ano namin eh, nasa dugo namin yan eh. Pag nagsuot kami ng fake, hindi halata. Kasi may halong Spanish kami eh, so lagi namin yan, ano ng family namin, di ba Joyce? Pag nag-uusap kami, nasumpa na naman. Kasi yung ganyan, yung aura. Pero kahit yun lang ang meron ako, yung aura na gano'n, pinanindigan ko. Para wala akong excuses. Kaya yung sarili ko, hindi ako marunong mag-inarte. Na, ay kasi may struggle ako eh. Ay kasi nasa process ako eh. Putang galang ano na yan, process na yan. Yan yung isa sa mga words na iiwasan nyo. Dapat tanggalin nyo yung mga mindset na ganyan. Yung iniisip mo na nasa process ka, nasa struggle ka, ano pa? Walang katapusan. Ano pa? Hindi pa ulit-ulit. Kasi alam nyo, negative eh. It's a negative word. Hindi ako maniniwala na kaya hindi mo siya nahihit kasi nasa struggle period ka. Once pumasok ka sa negosyo, lahat yan, experience, lessons, ups and downs, part yan ng investment. Nalugi na ako dito many times. Kabubuhay ng mga putang galang kabubuhay ng mga downline ko na Hindi na mabuhay. maliit ang pangarap. Dati nasasaktan ako. Pero ngayon, tanggap ko na kasi sobrang taas ng pangarap ko para sa kanila. At least hindi ako yung sumuko, sila ang sumuko. Yes. Kaya may mga taong nawawala. Kaya may mga taong nawawala sa landas kasi mas nauna silang sumuko. Kaya ako, every time na nagme-mentor ako sa mga downline ko, alam nila Joyce, kahit buhok ka, ganyan ko yan. Ayaw niyang pangarapin pa yung upline. Hindi niyo ko kilala. Pero, ganun talaga. Kailangan talaga ng gising-gising. Kasi walang ibang gigising sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin na uuwi ka sa pamilya mo kasi mahal na mahal ka nila. Kasi kung totoong mahal ka nila, dapat hinahayaan kang lumipad. Daddy ko, galit sa akin. Bakit? Kahit mayaman sila. Bakit sila nagalit? Nag-network ako? Ang business may responsibility. Ang business, hindi mo yan siya basta-basta ma-open kung wala kang puhunan. And mind you, lahat ng puhunan na uubos yan. So, ang business, meron din tinatawag na risk. Ang business, may utang. Tama? Pero gaya nga nasabi ko, meron lang silang nag-take ng risk, nagbigay ng confidence na ito yung ihit nila, mahihit. Kaya nag-e-expand. And it's the same thing as your network. Ang pinakapuhunan mo dito ang sarili mo. Kaya kailangan mataas ang tiwala mo sa sarili mo. Bakit yung mga parents natin humahad lang? Gusto nyo ba malaman bakit? Or alam nyo na kung bakit? Any idea? Bakit humahad lang ang parents natin? Ayaw nila masaktan. Ha? Ayaw lang nila masaktan. Yes. Sa sobrang mahal ka ng magulang mo, hindi ka nila alam. Hindi nila alam kung paano ka advisean. Ang pinakamabilis na advice, sama na lang tayo sa kahirapan. Ang pinakamabilis na advice na, uwi ka na lang. Okay lang naman mangarap na maliit eh. Tama up yung sinasabi ng parents until now. Okay lang naman na ganito eh. Okay lang naman na ganyan eh. Kulungan. Narinig ko rin yan sa daddy ko.
Okay naman buhay natin, nakakain naman tayo. Ang malala pa nga sa akin, buong Zamboanga del Norte eh. Binubuo ako sa sa networking career ko. Kasi pag pumunta kayo ng Zamboanga del Norte, maraming poster dyan, makita nyo halos lahat. Kasi nga yung pamilya namin nasa politics. Silang lahat, buong angkan, sabi nila mag-fail ako. Sabi nila. Pero pinakita ko sa kanilang hindi. Kasi ako ang may control ng buhay ko. Kaya alam nyo, actually yung father ko nung nawala na siya. But I'm very thankful na nag-network ako. Kasi those times na hindi angat ang negosyo niya, yung time na malaki na ang kinikita ko, ako na ang nakakapagbigay ng puhunan para sa negosyo. So before, part of my struggle is, di ba sabi ko nga kanina, may sumpa ng aura ay ang yaman-yaman na. So yung papa ko, 2017, pa-MC pa lang ako, nangungulit kasi kahit i-block na sa Facebook, may mga kaibigan eh. Nakikita yung posting ko. Diba? So sabi ng mga kaibigan niya, yaman-yaman na ng anak mo. Tapos lalo na nagalit sa akin yung daddy ko kasi yung may-ari ng isang hardware, kinuwento dun sa isang negosyante na yung anak nga ni ganito ay ang yaman-yaman na nga, char. Ganun ang mga kwento nila. So alam mo, pumunta bigla yung daddy ko sa Ortigas kasi ang kondo ko dati ito. Kung umiiyak na kayo dito, yang naman talaga ako. No? Sobrang kapal ng mukha ko, nag-rent ako ng 25,000 per month. Ang ambag ng downline ko, 1K lang. Dalawa lang kami. Ibig sabihin, 24. Ang expenses ko. Renta lang. Walang pagkain. Hindi na namin nakikita yung araw. Puro gabi. Kasi inside unit, tapos humahataw kami. Di umaga na ako natutulog. Ang gising namin gabi, kami ang dalawa ni Ramil sa Poso. Ano yung 1K, akin yung 24. Siyempre that time si Ram is starting siya, dropout student. But alam nyo, kahit ganyan kalaki, binabayaran ko, hindi ako umaatras. Kasi alam ko na negosyo ang inaataw ko eh. Maraming dadating. Bakit ako magtitiis sa maliit kung kaya kong malaki kasi ako hahataw? Kaya, hindi ba ako nag-MC? Bakit bumilis? Meron akong group support eh. Wala man akong grupo or downlines, meron akong mga crossline na ang iniisip namin lahat, puro pera. Ito ha, always be mindful. You choose your friends. Kung sino yung 5 tao na lagi mong kasama, yun ka din. Kaya kailangan magbago ka. Naniniwala ako dito. Ang kasama ko before ako nag-in global, mga nagpapalibre, chika babes. Mga ganun ang mga kasama ko eh. Mga negosyante, na mga girlfriend ng mga DOM, mga chika babes. Ano yung DOM? Dirty old man. Oo, mga ganyan. Yun ang iba sa mga kaibigan ko. Isang best friend ko, negosyante. Pero ang boyfriend niya, nagba-buy and sell. Malaki ang kinikita. So, negosyante si babae, negosyante si lalaki, mayaman din. Isang kaibigan ko, anak ng nakatira sa Chicago, but ganun din. Ang boyfriend, ganun din. So, malapit na rin ako maging ganun din. Diba? So, nung umatid-attend ako ng training, nakala ko ay sobrang kadiri, narinig ko, sabi, dumikit, ano yun? Makinig, dumikit, sumunod, sumunod taong mayaman. Sabi gano'n ng speaker. So sabi ko, ano ba yung sinasabi nito? Until what? Sige, it's okay. So until such day na okay lang yun kasi hindi ko yung downline. Pero pag downline ko, anong sagot ko? Hindi pwede ako, nakatayo ako. So, yun. Noong una, ganun yung mga circle of friends ko. Until kasi alam nyo, I love the marketing strategy, but hindi ko siya alam kung paano gawin.
Hindi ko siya nai-imagine sa sarili ko na gagawin. Pero ang gusto ko lang is, alam nyo ba bakit ako nag-join? Una-una nagustuhan ko yung scholarship. Kasi kami talaga malaki ang ano namin sa community. Yung sa political side, yung mga project service. Diba may tinatawag tayong colors ng tao, colors personality. So I'm actually yellow and red. Hindi ako papatalo, red. And sobrang matulungin, yellow. So ang nakapagpa-join sa akin is yun. Yung insurance, the scholarship na dati meron sa package. And tinignan ko yung insurance para sa kapatid ko. Sabi ko, ay, maganda pala ito pag namatay, may ganito. Di ba, iniisip ko? Pero, bata pa lang ako pero ang iniisip ko, future na. So, yung sa money, alam ko naman na meron namang money na pwede kong trabahuin sa amin. But, ang one of the reasons kung bakit talagang ginawa, kasi na-challenge din ako. Kasi magaling din yung speaker sabi sa akin nung nag-present na, yung mga apo ng Boy Bawang, sila Go Family, Millionaires Club dito. Sila ganito, ganyan, nagbanggit ng mga apelido. Sabi ko, oh boy, yung mga apelido, dapat ako din. So ayun, ginawa ko siya. Naging part ako. And nung naging part na po ako, dun ko rin narinig. Yun nga, going back. Yung kung sino man yung lagi mong kasama, yun ka din. Kaya, I started showing up to these positive people na kumikita ng maayos. More than my friends na kumikita pero may mga sugar dads. Gets nyo? Yes. Kasi yun yung circle na nabilong ako before eh. And at that time, may mga naliligaw na rin sa akin na ganun. But ba't ayaw ko? Kasi syempre, malintikan ako sa daddy ko. Kaya, I started showing up dito nga sa mga positive people na kumikita ng tama, sa tamang pamamaraan. And do you believe you guys nandito sa tamang pamamaraan? Yes. Yes. Kaya kailangan itodo nyo na. I-adjust nyo. Lahat na kailangan nyong i-adjust. Kung ano ka before, iwanan mo siya. 100% kalimutan mo. Kasi, nakaya nga eh. Diba? Like yung mga mommies, nakaya nga nila eh. So you just have to adjust yourself. And ito ha, pansin ko kasi sa iba, ang trato nila dito sa network business is network lang. Network lang. Na-inspire sila na may kumikita, na-inspire sila na pwedeng kumita na ganun kalaki. But in the end of the day, ang tingin nila is, uupo lang naman tayo dito eh. Tapos tutulog. May mga ganun. Kasi pag ganun ka hanggang ngayon, pahinga ka. But if you believe na nandito ka para umupo at ilaban yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ituloy-tuloy mo hanggang sa may mangyari. Kasi mahirap pag ganun eh. Ang kalaban mo, sarili mo. Mataas ba ang belief natin? Yes. Sa company? Yes. Ang sarili? Yes. Malayo na ang pinuntahan nyo. Nandito na kayo. And sa isang group, normally, meron talaga yung pagdating ng panahon, maaalala ka na lang, MMK. Kaya tandaan mo, kung saan banda ka. Ikaw ba yung maaalala na lang? O ikaw ba yung ano? Ikaw ba yung kinekwento? Diba? Kasi kami sa Dipolog, hindi ko sila mabilang lahat eh. Sobrang dami namin. And, eto, you always have to be grateful. Everybody say grateful. Grateful. Ano yung grateful? Ikaw? Sige, ikaw. Ano yung grateful? Ikaw? Yes. Ano yung pagiging grateful? The same as being Yes. So, kailangan thankful ka everyday. Nabigyan ba ako ng tamang upline? Yes. Ha? No. No. Nabigyan ba ako ng tamang group support? Yes. Ako lang ang top 1 ng Dipolog na hindi na-awardan ng top 1. Yes. Kasi walang mga ganun.
Kasi nung time na humataw kami, walang BCO. So walang magtatali. Pero based sa ranking ng company, galit na sa akin yung dalawang crossline ko kasi kahit ilang ranking kami, hindi pa rin ako nahahabol. Tapos dinamay ko pa yung anak ko. Pinasok ko din, nilagyan ko ng hub. Din nakapasok yung anak ko sa top 500 ng company. Sabi ng mga taga JLIM Project, wala kayo sa anak ni May. Yung anak ni May hindi pa nagsasalita, nandun na sa top 500. So alam nyo guys, kung gaano kakapuang ibibigay sa'yo dito kung ano yung deserve mo na income. And I was just very, very grateful. Hindi man perfect yung upline ko. Upline ko dati sa Dipolog. Pag sinabi kong samahan mo naman ako, may presentation ako sa ganito, mga 30 kilometers. Alam niyo ako pa yung magagas ng sasakyan niya. Eh dahil nga, may sumpa nga ako na aura, na akala nila ang dami-daming laman. Hindi nila alam na hindi na nga ako binibigyan, pero pinapanindigan ko siya. Kasi ano ba yung klase ng energy na ini-emit nila? Ang attraction ba, words? Yes. Ha? Feeling. Ang attraction ba, words? It's 20% words, 80% feelings. And ang feelings kasi hindi siya naiintindihan ng language. Ang feelings naiintindihan niya ng universe. At sila mismo ang nag-vibrate na yayaman ako. Kaya, from day one, na laging sinasabi ng upline ko na 1,000, bigay. Kahit gusto ko na mura po, pag ka-apply ka, wala kang pambili. Iniintindi ko na yung sitwasyon. Grateful. And I was grateful na yung mga upline ko is drop out. Mga upline ko hindi gano bright. Kasi may tamang timpla. Tandaan nyo to. Sa isang hub, may tinatawag na timpla. Sabihin nyo, timpla. Timpla. Flavors. Merong antukin, merong masigla. Tandaan nyo, walang masigla pag walang antukin. Yes. Walang antukin pag walang masigla. Kaya normal yan. Normal na bagay yan. Tataw. Oo, normal din yan. Mas marami yung kanin. Marami ako nakitang ganyan. Parang kilala ko Marami yan. yung malunay ko dati, bundok. Parang kung sa water. I just learned to be very, very grateful. Ano yung mga mo? Na ano ako? Sorry, I'm allergic to. Sorry, hindi ko na pinalipisan. Sorry ko. Abog pa. So, ayun. You just have to be grateful. Hindi ako nabigyan ng magandang group. Pero dahil inakyat ko ang network ko, ang mga nag-a-handle sa akin, mga top earners. Ngayon. I actually walked my way. Yun yung pinakamaganda dito sa company. Kasi before, kilala ko sa amin na, kasi anak niya ni ganito. Pero ngayon, ang ano nila sa akin is sobrang ganda ng negosyo ko. And actually sa probinsya, meron akong hawak na permit. Yung permit na yun is pareho siya ng power ng governor. And sa session namin sa Capitol, ako lang ang laging absent. Kasi nandito ako sa Manila. At ano ang ginagawa ko? Nag-network ako. Compared sa ganun na klaseng negosyo. Kaya sila, nag-meeting sila last December. Sabi ng secretary ko, pinag-chichismis na daw doon na sobrang ganda daw ng negosyo. Kaya kung nandito kayo, be proud. Kasi kung ito napapanghinaan ka ng loob, sobrang dami natin na pinapalawak ang range ng company. You just have to believe in yourself. Kaya mo, and you just have to believe in the company. Kasi alam mo, pag sobrang taas ng belief mo dito, at marami kang experience, mas tataas ang level mo dito. Kasi pag the more na natatakot ka, and the more na minamaliit mo yung sarili mo, feeling mo hindi ka magsasucceed dito, nag-quit ka. Walang mangyayari sa'yo. Tama?
Kaya tandaan mo na dito, kailangan mataas ang belief mo. And always, always be grateful. Kasi lahat ng pinagdadaanan nyo, meron niyang reason. Bakit? Yes, there's a purpose kung bakit siya kailangan man yan. Yes. So, yun. In my journey sa network, marami ding ups and downs. And sumabay pa doon is yung daddy ko nga. Humihingi sa akin ng allowance every month. Kasi nga, di ba, may sumpa. Tapos pinagchismis pa. Nang yaman-yaman ko na. E di humihingi na ng allowance. Just have to stick with your budget. So, ang pinakamalaking nabigay ko sa daddy ko dati is 3,000. Alam nyo kung paano ako magbigay? Through products. Diba, monthly may PMA? That's how I show my love language sa parents ko. I don't give them money. Bakit? Kaya pa naman nila humanap ng paraan eh. Diba? So, kahit their business is hindi naman laging paangat, dumating din kasi sa point na one of the reasons bakit ako nag full-time dito kasi yun nga, nag-moratorium. Moratorium means kailangan i-stop yung operation ng business because of politics. So, na-experience ko yung everyday, alam niyo yung tuloy? Ano nga yung tuloy? Isda. Oo. Ano yung sa language niyo? Galunggong? Sorry, ang Balangse. tuloy man up sa amin. Amin, tuloy po. Tuloy. Yung kapatid ko, ngayon, galit na galit sa tuloy. Kasi naalala niya lagi na dumating kami sa point na puro ganun na lang. Hindi kami maubusan ng kanin kasi marami kaming lupain na marami kaming ektarya ng mga bigas. Pero sa ulam nga, umabot nga sa point na ganun. And alam nyo, although kaya kong sabayan yung daddy ko na okay lang naman eh, masarap naman yung isda. Pero ayaw kong makita na problemado siya. Kasi di ba ang negosyo maraming binabayaran? Ayaw kong makita ang problemado siya. Ayaw kong makita na habang buhay, ganun na lang. Ayaw kong makita hanggang kailan ganyan. So ako mismo ang nag-decide, lalabas ako sa bahay. At yan ang story na hindi alam ng mga uplines namin. Bakit talaga ako full-time dito sa business. So yun, hinataw ko, pinakita ko na may mangyayari. And nung dumating yung point na kinaya ko nga, I'm on my way to my first million, nabasag ang chismis, na ang yaman-yaman na nga. So nagde-demand. Ba, may mga ganun ba? Yung pag nalaman nilang nagne-negosyo ka, uy, pahingi naman ng ganito, uy, kailangan ng ganito, uy, kailangan ng ganito. Guys, nainis ba kayo sa ganyan? Yes. Huwag kayong mainis. Before. Alam niyo kung bakit hindi nyo kailangan mainis. Kasi sila, that is their manifestation na doon ka papunta. Pero kailangan mong baguhin kung paano mo siya i-handle. So, in my part, inandal ko siya na binibigyan ko ng products every month. Kasi that time, my dad is diabetic. And para sa akin, yun yung love language ko, yung service ko, na nakapag-provide ako, at least hindi man money, but at least you're healthy. And alam nyo, ang pera kasi lumilipad eh. Ang pera, pag nahawakan mo, 1,000 pesos, hindi mo na alam kung saan napunta. Pero yung supplement na ininom nila, matatandaan nila yan kasi pag naubos, asa naman ang sunod ani? Diba? Namimigay pa nga eh. Nung nalaman kong pinapamigay, sabi ko, kita ko, mahal yan ha? Diba? Kasi totoo eh, mahal, diba? So, naka-mindset ako ever since na 6 boxes every month para may 6 points ako. Every month. Yun ang PMA ko. Up to this day. Tanong nyo sila, Coach Joyce. Hindi yan putol. Never yan naputol yung 6 na yan. Every month. Blister pack na yung PMA ko. Kaya kayo, be mindful kung ano yung response nyo. Kasi baka sila, nagmamanifest na sa utak nila na, ay naku si Kelly. Yung anak ko na yun. Grabe. Kahit minsan, ang parents natin, may mga masasabi talaga eh. Kasi syempre, pag ang parents yung naglabas ng sama ng loob, sa tingin nyo, saan magsasabi? Chismoso. Ha? Sa tingin nyo, saan magsasabi? Sa ibang tao. Diba? Kaya pagdating sa'yo, galit na galit na.
Tama? Kaya ikaw din dapat marunong ka bumalanse. And always remember, ang time ng parents is mabilis. Hindi yan forever nandyan. Kaya dapat ngayon pa lang, hinahataw nyo na maayos ang business. Para one of these days, makabawi ka man lang. Okay? So, kung ikaw, hindi ka pa MC, tandaan mo, pwede ka magbigay once in a blue moon ng 3,000. Sa ibang mga panahon, 1,000, 2,000 products, enough na yun. Kasi nga, nagne-negosyo ka. Hindi ka nagnegosyo dito para hindi ka nagnegosyo dito para dumami ang expenses mo. Yes. Hindi ka nagnegosyo para magwaldas. Okay? So nagnegosyo ka dito para palakihin ang Kita. kita. Kaya dapat magaling din kayo maghawak at magaling kayo mag-decide. Guys, kung ako papapiliin nyo kung alin ang susundin, puso ba o isipan, ito ang sundin. Utak. Kasi pag ito ang sinunod mo, marami kang magagawang mali. Nahawa ka, ito o ito yun. Ang sacrifice saan? Ito o ito? Ha? Ba't di kayo sure? Sacrifice ito yun. Maraming bagay na kailangan i-sacrifice. Kaya always and always be mindful kung ano ang susundin. Kung hindi ka nag-sacrifice, puso na yung sinunod. Ha? Kung hindi ka nag-sacrifice, puso yung sinunod. Yes. Pag hindi ka nag-sacrifice, puso ang sinunod. Wala namang masama kung puso ang susundin. Pero yung oras na sinayang mo, sayang din. Yes. Diba? Kaya kung kaya, kayanin mo. Ito talaga. And guys, kung gusto nyong yumaman, nandito ba kayo lahat para yumaman? Yes! Totoo ba yan? Yes! Ba't ganun lang? Kung gusto nyong yumaman guys, malaki ang responsibilidad. Yes. Dapat ikaw ang pinakaunang nakaupo, ikaw din ang last na umaalis. Sa mga nakakakilala sa akin, alam yan. Kung ilan lang ang oras ng tulog ko. At alam din nila na pag may schedule ako sa susunod na araw, alam nilang schedule ko yan. Kaya, dapat marunong kayo mag-control ng sarili. Kasi kung ako din, magpapadala din sa sitwasyon, kasi pag nagkaanak ka, masarap katabi ang anak mo matulog. Sino may mga anak dito? Masarap bang katabi ang mga anak natin? Yes. Totoo. ng tulog. Yes, sa lahat ng tulog. But, kahit masarap matulog katabi ang anak, masarap matulog katabi ang mama, kailangan umalis. Pwede ako sa Japan magstay. Bakit? Leverage naman ang account ko eh. Magpasok na ako ng isang pay-in, kaya ko 3 blades, 4 blades, 5 blades. But, mas pinili ko nandito. Kasi bakit? Pine-prepare ko kung ano yung hindi pa nakikita in the future. Pine-prepare ko yung mga araw na what if. Diba? Kaya nga tayo nandito, we're selling din the OVI. Kasi it's for financial security. Tama? But in the end of the day, yun talaga lahat ang covered ng company natin. Right? Kaya tayo, we always have to be really mindful kung ano lagi ang susundin. Puso or? Kingdom. Sino may mga boyfriend? Taas ang kamay. Kung lalaki ka at may boyfriend ka, taas ang kamay. Sana all. Sino may mga boyfriend dito? Taas na. Wala? Ayan. Hindi, sino may asawa? Hiwalay na. Totoo? Iwalay na? Totoo? Tagal na. Madami? Ikaw din? Parang naglalabas. Ha? Iwalay na. Kamusta naman? Dalawa kayo? Sila. Ano naging ano ko partner? Ngayon? Hindi, nakaliti. Ngayon. Bali, dalawa yung panganay ko.
Gusto mo talagang imaman. Leverage. May left and right na eh. Ha? Kamusta naman? Mahirap. Ha? Mahirap syempre, ang dami ano. Yung budget, mas malaki yung budget ko kaysa sa ano. Ha? Medyo mahirap, pero titik ko siya sa challenge. So syempre, sa kabila, kailangan padla sa kabila. Tapos, Ilang taon, mga anak mo? Yung panganay ko 13. Oh! Nataon ka na ba? Talo naman ako nito. 32 na ako. Talaga? Baby face. Baby naman nito naggawa. 18 ako, 19 ako nakabuntis. Okay lang yan. Actually, no, kung ako rin may chance, dapat nung mas bata. Kasi ano eh, yung anak mo pag lumaki, kaano mo lang eh. Yes. Nakakagulat nga eh. Tama. Anyway, so yung isa is 13. So, kamusta naman ang pagbibigay mo? Tinawasok ko muna kasi kakabalik ko lang ulit sa business natin. Kasi medyo nag-focus ako sa iba. Yung sa isang pinagkakitaan na namin. Ano pinagkakitaan niyo? Sa TikTok, nag-6 figures kasi kami doon. Kaya nag-focus kami doon. Yung nga lang, nag-6 figures kami, hindi namin na-balance yung gastos. Kasi season ko kasi yung gastusin. Medyo minsan pumapantay, minsan kumita kami ng 150. Minsan 140 yung gastos, gano'n. Kasi, medyo madami kami binibili tsaka sa pagkain siguro. Pinuturuan ka ng universe kung paano ka gumastos ng tama at kung saan ilalagay ng tama. Oo. Kaya dapat ngayon natuto ka na. So I'm very sure, anong pangalan mo? Mark. Na pag inayos mo ngayon at tandaan mo dito, mas lalong lalaki ang kikitain mo. Yes. Kaya dapat, kung ano man yung nagawa mo dati, magtanda ka doon. Sa isang mo anak, ano ang ano mo doon? Ilang taon? Sabihin ko sa apartment dito, sa kabilang subdivision lang. Yun ang inuuwian mo. Yun. Wow, proud na proud. Ilang taon yun? 1 year and 4 months. Bagong gawa. Sino kasama mo sa TikTok? Yung bago. Yung bago. Pero kami, medyo... LQ kayo? Hindi na kami basta. Ah! Confidential. Halika dito. Turuan kitang leksyon. Ano, ganyan naman. dito. Ganyan din sa tenga. Ganyan din na. Ngayon, meron. Ngayon, wala. Bakit tatakot ka sa akin? Pero may mga nagpaparamdam, pero ano. Ha? Siguro, lalaki ako eh. Kaya minsan... Halika nga dito. Hindi, ngayon meron, wala. Ngayon wala, pero may gustong ano. Ay, naku. Pangat ko na Gusto mo pupunti sa sampo. Hindi pa ako ready. Nila. Gusto mo lumaking kita mo. Oo. Napansin mo 2 beses na? Naulit. Naulit. Na Gusto mong pangatlo? Hindi na, ayoko na. Kaya kinusap ko na yung babae, sabi ko. Hindi pa ako prepared. Mark na ka rin. Kasi alam nyo, akala ba yan? Yes. Sabi naman to. Nawala ko puti at least pwede ka Naka-record pa. yan. Nakalive dito. Hindi, kasi alam nyo, lahat tayo binibigyan ng challenge. Gaya nga nasabi ko sa inyo, iba-iba. It all comes in different figures. But lahat tayo, we all have our birthright. Ako muna. Hindi. Everybody say birthright. Birthright. Sino yung nakakaalam kung ano yung birthright? Yung... Pinanganak ka sa mundong ito to claim what's yours. But everything doesn't come for free. Ilang taon mo na yung naririnig sa akin, Joyce? Lahat ng meron tayo, hindi libre. Kailangan paghirapan, kailangan pagdaanan. So I believe, nakikita niyo ba yung aura niya? Nakikita niyo ba aura niya? Yes. Sino nagsagot ng yes? Nakikita niyo yung aura niya? Hindi. Ayaw matawag. Kita niyo ba yung aura niya? Yes. Magwapo. Sino yung nag-yes? Yes. Si katabi ko. Ano nakikita mo sa aura niya? Yung totoo. Babaero. Babaero. Bakit? Pero, medyo pugi. Boy. Check mo lang. Ha? Ano? Ayaw niya sabihin. Sikreto ba? Babaero. Mamaya ka na, mamaya. Mamaya ko lang yan. Ano mo ka babaero?
Pero kung hindi mo Yung alam, aura ni Coach, makikita mo sa kanya yung dating niya talaga na may kakabuga talaga. Pero yung aura niya na may kakabuga, may nag-ano may nagbablock. So, kailangan mo basagin yun. You have to be a new Mark. Baka pwede naman Mark. or Marka. Okay, kailangan Marky, mong tanggalin yung dati. Kasi sabi yun, kung paano a story na sa lang. Kasi yung unang partner ko kasi, ginawa ko, kaya bumalik ako sa business, nag-iwalay kami. Nagpalit ako sa may kotse, yan. Sa doon yung nagpalit ako sa may kotse, medyo na-motivate ako, sabi ko, ang litang kinikita ko nun, sabi ko, pwede ko pang lampas na yung kinikita niya. Kasi empleyado lang din yun eh. Kaya bumalik ako, nag-gilling kami nun, pumasok kami sa gilling. Anong year? 2019. Oh, okay. Wala Kasi na. 2018, nag-iwalay kami ng yung unang palibing partner ko. Tapos ginawa ko siya, pumasok, nag-inwal kami sa gilling kahit konti lang yung accounts ko. Isang palo lang lagi yun. Kumbaga nag-uwis ako, nag-condo ko. Tapos dito, doon bayad namin doon 2.5. Tapos ang pagkain syempre sa Ortigas kami, kapitbahay namin, ang mahal. Kakain ka ng isang kain, 100 agad plus. Kaya ginagawa ko, doon ako nagbibenta ng products. Dati may kaya kumapalimo ako. Kumapal ba? Oo, kapal na yan, sobrang. Kaya saan ako dalhin. Tapos yun, yung pangalawang beses, yun nga, nagkaroon na ako ng hub, tapos yun, kumikita na maganda kasi dumami yung downline ko. Kumbaga dalawa yung hub namin, may hub ako, tapos may isang hub sa strong side ko, dalawa. Tapos syempre, yun ulit, tumibok yung puso eh. Yun, tapos yun, distraction kasi siya, nangyari diba tumibok yung puso ko. Ngayon nahati yung attention ko eh. Na dapat nakapokus na ako sa mga downline ko eh. Ang nangyari ngayon, syempre, pag kasi, ang kailangan kasi ng relationship is time and effort. Eh, syempre, commitment din. Diba? Minsan, pipili ako yung dalawang yun. Diba? Kumbaga, what if wala kang karelasyon? Hindi mo kailangan mamili. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, may pinagpipilian ka pa ba? Ngayon, wala ka talaga. Sino ang pinipili mo ngayon? Itong business, kaya nandito ako, nag-book ako. May apartment ko may apartment kinupahan sa kabila. Pero minsan, bibisita ako sa bibi ko kasi lalo ko siya. Kaya ngayon, tandaan mo ang priority mo, sarili mo. Oo nga. Okay? Sige, palakpakan natin si Coach. Sino bang magko-confess? Confession. Sino bang may partner dito? Wala akong partner. Tawag ka kasi mga video ko. Sino may mga partner dito? Si Ricky, kasi nakita kong nag-post ng family picture. Namimiss niya yata, baka gustong umuwi. Sel, asawa, Halika. Sel. Kamusta naman, Coach? Asawa. Yan na. Yung Lalo na nalalaki ka, at ikaw ay may baby. When money is not here, love flies away. Fly away. Bakit? Ano na? Di po, sabi ko, nahihi sana ako pero... Sige, it's okay. Hindi naman tanong. Mag-uusap kami dito ng paano yung mga... Hindi ako kuwi sana. Hindi, ano nga. May arinola dyan. Ano? Dyan sa gilid. Kamusta kayo? Sa ngayon, kapag walang pera, doon talaga yung struggle na away. Oo, kasi baby yun. Oo, tama. Tapos yung sinasabihan na wala ka namang makakala dyan. So, umuwi ka na lang dito, magbantay ng anak. Kaya sabi ko, pumunta ako dito sa Manila para, kasi doon sa Iloilo, nag-hub din kami doon, kasama ni Coach Kelly. Yung story naman doon, kapag isang message lang, uwi agad. Kaya hindi ako makapag-focus sa network. Kaya nung narinig ko na mayroong training BMS dito sa Manila, sabi ko, mag-attend ako. Pero yung pumasok talaga sa mind ko, once na umattend ako, hindi ako uwi ng Iloilo para in case makapag-focus. May work ba siya? Yes. Sino nagbabantay ng baby? Kumuha kami ng taga-bantay. Sino yung nagbabayad sa Ako taga-bantay? yung pinangako namin doon, ako magbabayad. But, hindi mo siya nagagawa ngayon. Nagagawa naman pero delay. Delay yung money. Ngayon, ikaw, kasi taga-Iloilo ka. So, alam mo kung bakit nandito ka. Sinusumpa mo ba? Yes, up. Sumpa. Lakasan mo pa. Yes, up. Sumpa. Huwag kang kabahan. Hindi naman ako ginawa. Kasi sometimes, even if alam natin sa sarili natin, bakit tayo nadidelay? Kasi okay lang sa atin madelay. Siguro na. Yun din yung mali.
Kaya ito, tandaan mo, you really have to stop procrastinating. Na umaasa na merong solusyon. Pero yung solusyon na yun, di tama pala yun. Dapat yung solusyon, dapat tatawid talaga yung business. Yes. Atawin, and ikaw, i-double time mo. Bakit ko tinawag lahat ng may mga responsibility, ha? Kasi pag may responsibility ka na ibang tao, dapat ang kagad mo dito doble. Yes. Lalo na kayo, kasi sa sitwasyon nyo, na nag-i-start na kayo mag-network, pero may responsibility. Diba? So ako, mataas ang belief ko na may mangyayari dito sa'yo, mararating mo yung gusto mo. But kailangan mo din i-conquer yun. Kasi yung before nung nag-start ako dito sa network, wala pa kaming anak. Kakasal lang ng Parang dalawa. Pero parang may nakausap ako sa Iloilo na yan yung itinanong sa akin na may harbor na ganun. Baka ikaw yun. pero in-affirm ko lang na Kasi kami mga talaga nag-uusap kami ng mga uplines. Bago nag-start ang Iloilo, buntis ako dun kay Bobby, kinausap ako ni Angela tsaka ni Annie kung paano ang system ng hub long before. Kasi idol ka namin ang sa Dipolo. Sure, wala pa kayo nun. Doon, promise pero na, nakikita namin kayo sa Zoom. pinapano na yun sa amin. Kasi noong 2021, wala pa akong baby. Di ba nagsiset tayo ng goal? Nalista ko yung goal. Ano ka, baby? Actually, wala namang masama. Walang masama, pero ang hindi ko na-expect yung Responsibility. So ito naman, ha? Tama pala yung sinasabi ng mga mentor, dapat kung kayo single or wala pang anak, huwag muna mag-anak. Yes. Talaga. Oo, Kasi doon mo talaga maranasan yung mga challenges na darating. Sabi mo sa sarili mo na kaya mo. Kasi yun yung sinabi ko kaya ko na magkaroon ng anak. Tapos once na meron akong anak, babantayan ko sa bahay, doon ako hataw. Pero hindi yun pwede. Hindi pala kaya. No, kasi daming Hanggat di ikaw ako. distraction. Actually, kaya. Pero mas mataas ang mo. Mas mataas yung ilulunok mo. Kasi kinaya ko naman Kumbaga, marami din when it comes to network kasi, ang experience mo sa network is very broad. From single ka hanggang magkaanak ka. Diba? So, na-experience ko ang network na single ako, mabot ako ng 500,000 per month. Kaya nung buntis ako sa anak ko, I don't mind. Kasi lahat ng mahal binibili ko. Yung mga kaibigan ko, sabi nila, ba't kailangan mo bumili na? Nilalaki naman yung anak mo. Yung damit ng anak ko isang suot lang. Hindi na umuulit. Ang iniisip ko, pipila ko na marami kasi pagkatapos ibebenta ko, so what? Kumbaga lahat, iniisip ko, negosyo pa din. The end of the day. And hindi ko rin ginagawang hadlang na nag-aanak ako kasi it's a bigger motivation for us na mas lalong humataw. Kaya kung ano man yung hataw mo before nung single ka, dapat mas idoble mo. And when it comes to commitment, kasi yung sa'yo, commitment yan obligation, kasi may tao. Diba? May bata, may buhay. And alam nyo ba, pag may bagong baby, it's a new blessing. Yes. It's a new hope. Yes, sir. Pag sinabing new hope, that's a new opportunity for you na magbago ka. Magbalat ka ng skin. Alam niyo yung snake? Yes. Diba nagbabalat sila? Pag nagbalat sila, reborn. Diba? New colors. Kaya, sa mga may anak dito, wag nyong isipin na kasi may anak ka na. Kasi pag inisip mo na ganun, mas mahihirapan ka. So pag may anak ka, gawin mo silang inspiration or motivation para makapag-isip ka ng maayos and magawa mo on time lahat ng kailangan mong gawin. Okay? Kaya ikaw, actually, kung naiintindihan mo lang bakit nandito ka ngayon, sobrang swerte mo. At lalong-lalo na ng family. Ito sige, plakpakan yung si Coach. Bigyan ko kayo ng konting story, konting kwento. Kwento na naman. Ako, nagbibuild ako ng group dito sa Manila, not to stay in Manila. Our business is meant to expand. Everybody say expand. Expand. Paano kayo mag-expand kung wala kayong knowledge? Diba?
ba? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi kayo meant to stay sa loob ng hub para maupo lang na parang estudyante. Kung nakaupo ka ngayon dito, make sure na maging part ka ng Millionaires Club. Kasi the moment na naging Millionaires Club ka, mabilis ang kasunod na milyon. Bakit mabilis? Kasi the next million na i-earn mo will be coming from those people na nag-judge sa'yo on your way up to your first. Okay? So, alam nyo, right after I hit my first million, diba meron akong binabayaran na 25 per month? Alam nyo, ang ginawa ko, binitawan ko. Hindi ko na kinuha yung down payment, yung deposit, tsaka yung advance. Binitawan ko yung kondo, umuwi ako agad ng Mindanao. So, bit-bit ko yung 4 na leaders ko. Sabi ko sa kanila, mag-e-expand tayo. So, nag-expand kami doon sa Mindanao. And ang bilis-bilis ng pay-ins. Bakit? Meron na ako eh. DTC ko, million. Papakita ko. Ayan. Ay, totoo nga. Hindi mas mabilis ang join. Ngayon, bakit ka nandito sa hub na to? Tandaan mo, magbibuild ka ng hub. Yes. Bakit may nakikita kang pasaway? Ba't may nakikita kang mabait? Ba't may nakakasama kang nakakainis? Kasi balang araw, i-handle mo yung ganun. Maaalala mo, ay, ito pala si ano. Ay, itong maingay na ito si Kelly. Ay, itong ano na ito. Itong ano na ito, si Raymart to. Diba? Itong isa si Giselle to. Diba? So, that's the reason bakit may mga nakakasama kayo na nakakainis, may nakakasama kayong nakakatuwa, for you na marunong ka mag-handle ng mga tao. Diba? May nakita ba kayong mga leaders na pagkakain, yung kanin ay bundok? Yes! Yes! Lahat ng hub ko may ganun. At nagulat din ako nung Thanksgiving nyo, may nakita din akong bundok. Ay! Sino kayo? Sa likod sa table. Yung Sino babae. Buhay, ay. Safe. Sa amin kasi mga lalaki. Ay! Sa inyo babae. Parang si Giselle ata yun. Oo, si Giselle ata yun. Si Joyce. Yung katabi ni Joyce. Sino ba yun? Hindi. Actually, no, kaya ngayon, yung mga nakikita nyo, tandaan nyo yung mga mukha niyan. Kasi merong iba dyan na tahimik lang, pero malayo rin yung mararating. Yes. Kaya tandaan nyo, kung ano man yung mga ugali, bakit kayo binigyan ng ganyan, kasi diba sometimes, naiinis ka rin sa mga kasama mo, diba? Yes. Sus, uwi na lang ako kasi kasama ko dito nakakainis. Diba may mga ganun? Kaya kayo binibigyan ng ganyan kasi malay mo, balang araw, mag-handle ka rin ng tao. Ako actually sila Joyce, nire-remind ko yan palagi na the reason why you have to stay inside, it's for you na alam nyo kung paano nyo hahawakan. Kasi ang plan ko sa Dipolog is, after nila mag-Millionaires Club, uwi sila doon. Car achievers, and at the same time, mag-handle kami ng hub. Yung hub na, ito ang pangarap ko, pwede kayong kumapya. Para ano, libre lang eh. Yes. Ang pangarap ko is mag-build ng building na hub. Yung ginagawa ng Technocrat ngayon, it's actually a copycat. Copycat. Sa amin. Kasi kami ang first na naglatag kay Ab Joseph nun. Kami ang first na nag-build ng hub. May building kami ng hub before. About 150 leaders ang hawak namin. So, ang aircon namin doon is yung centralized talaga. So, yun nga lang, the reason bakit we decided to close, it's because yung may-ari ng building, they have to close the building kasi nga nagka-pandemic. So, we started at 2017 mag-hub. Ang first hub ko, kung nakita nyo to, sobrang swerte nyo. This is a dream hub. Kasi ang hub namin, yung first hub ko, apartment. Yung tipong pagbukas ng kwarto, andyan yung higaan ko. Nasa sahig. Karton. Bakit? Millionaires Club ako at that time. Bakit ko pinakita sa downline ko na kaya kong gawin? Kasi pag aartehan ko, aarte lahat. Kaya pinakita ko sa kanila lahat at my very simplest form. Kakain ng tuyo, kain. Kakain ng
Sani? Yung ano, tuloy. Kain. Yes. Kain ng sardinas, yes. Magluluto sa ting duty, yes. Maglilinis sa ting duty, yes. Ginawa ko yun lahat. Pinakita ko sa kanila na kaya ko. Kaya yung mga leaders ko, grabe din yung service pabalik. Kasi nakita nila na ginagawa nga ni Upline, ako pa kaya. Diba? So, nag-start ako sa maliit na hub. It's just around 6,000 per month. And we are 12. 6 na uplines. Sa kabila naman 6 na leaders. And then, sabi ng upline, tanong ko sa upline ko, kailan pa ako mag-upgrade ng hub? So, yung upline ko, actually, mas malaking kinikita ko doon. But kahit mas malaking kinikita ko, may attitude ako na I know how to yes upline. So, yung upline ko na yun, si Edmark Jose, sabi niya sa akin, kailangan ko daw mag-hit ng 80 pay-ins para makalipat ako ng mas malaking hub. So, ang ginawa ko, hinit ko siya in just 2 weeks. Ay, sabi ko pa nga sa kanya, 80 lang, sure ka? Kasi sa project kasi malalaki talaga eh. Ito ha, tandaan nyo, pag pinressure kayo, huwag kayong magreklamo. Kasi nga yung mga diamonds, bakit ginagawa ang diamonds? Bakit mahal? Kasi grabe yung pressure. Sobrang grabing pressure, sobrang ganda. Ay yung taas ng level ng ng pag-network namin, mataas din talaga. Kanina nga nagkwentuhan kami doon ng mga uplines, yung times na nagbebenta ako ng C24/7 sa squatter area ng Manila. Napuntahan niyo na ba yun? Yes. So ako napuntahan ko yun. Takas pa. And alam nyo, etong 80 na to, maliit lang to sa akin. Kasi ang pinaka-highest na achievement ko sa project is 400 pairs in 3 months. And that was before, during my single days. Kaya sabi ko sa inyo, pag single kayo, huwag nyo hahayaan yung sarili nyo na walang gawin. Kasi mas sobrang daming kaya nyo pang gawin pag single ka. Walang batang iiyak, walang batang sisigaw ng Mama, libang ko, Mama, uman akong libang, Mama, kaon ko, Mama, snack. Diba, Joyce, narinig mo naman, diba, araw-araw, kung gano'n ka, sobrang rinding. So, pag single ka, ihunat. Ano mo na, lagariin mo na lahat ng lalagariin mo. Kasi isang beses lang yan. Pag nagbigay ka ng sobrang sacrifice at your best. Bigay mo lahat ng best mo. Nag-ranking kami ng mga apply sa project. Ang katabi ko, coordinators lahat. Yes. 2019, top 14. Katabi ko si Apply Dando. So, ganun kataas yung tinalon ng network ko at the time. But yun nga, sabi ko nga sa inyo, the universe will always give lessons. So ako, bumaba yung ranking ko, pero hindi ko siya tinignan na struggle. Tinignan ko siya na blessing kasi nagkaroon ako ng, na-defocus ako because of personal responsibilities in life. And yan ang reason bakit kailangan nyo ngayon hatawin ang buhay nyo. Kasi life will really throw lemons. Tao ka, hindi porket nagne-network ka, exempted ka. Diba? Hindi porket nagne-network ka, hindi mamamatay yung parent mo. Diba? Hindi ka magkakaroon ng struggle. So actually, I started questioning life nung namatay yung daddy ko. Kasi ang laki ng kinikita ko, tapos wala akong magawa. Kasi pandemic nun. So, kahit ayaw namin sa hospital na yon, wala kaming choice. Tapos namatay. So, nung namatay na, dun pa talaga sa harap ko, dun ako nag-question. Sabi ko, paano pa pala tong sobrang daming pera? Hindi pala kayang magbuhay ng tao. So, yun naman, coming from a different perspective, kasi pag Millionaires Club ka na rin, iba din ang grabe ang ibabato rin. Iba rin yung ibabato sa'yo eh, na problema. So yun, tsaka na pag second level na kayo. Kasi baka hindi nyo maintindihan, mauna kayong gumraduate eh. Diba? So, but
yun ang pinaka-point why you really have to do hataw. Para while andyan pa yung parents nyo, kaya nyo mag-give. Kasi from just 3,000, and hindi pa yun monthly ha, minsan-minsan, siguro once every quarter, kasi ang ibang padala ko ay puro si 24/7, Restore Life. Kasi yun ang paborito ng daddy ko eh. But alam nyo, dumating sa point na nagpapatayo na kami ng bahay. Kung may mga nakakita na yung dito, ang bahay na pinapatayo ko is 3-story building. Ang ano niya, view niya is dagat at malaking palayan. Yes. And nakatayo siya sa 3 hectares na sarili. And yun yung pinapatayo namin. And at that time na nagdidemand yung daddy ko na, oh, ikaw ang magsweldo weekly ha? Okay, sige. Ako magsweldo ng tao. Tapos dumating na, sabi niya, oh, yung ano, kulang ng ganito, mga bibilhin ng mga ganito sa hardware. So I can also give. Kasi hinataw ko na siya before. Kaya nung nagkaanak ako, dumating si Bobby sa buhay ko, dumating din yun ha, yung sabi ko na, parang ano kinalapit yata ako ng Diyos. Sabi ko sa sarili ko, kasi, ito, ikikwento ko, kasi maraming single dito. Marami di baka magkamali. So nagkamali din ako, syempre tao. Nabuntis ako sa hindi ko naman really not my boyfriend. Diba? Sabi na, ano yun? Tama lalaki. Yes. And kinwestiyon ko din yung life before na bakit yun nangyari sa akin. And nahirapan ako nung time na yun kasi galing ako sa world na lipad ng lipad. Minsan nasa Japan, nasa Pinas, nasa Cebu, nasa Bicol, nasa Zamboanga. Weekly kami nagbabiyahe kung saan ako pupunta. Sa laki ba naman ang kinikita ako? Diba? So, at that time, kagaya mo, hindi rin ako marunong mag-handle ng pera. Dumating sa akin yung ganun kalaki na income na hindi ako marunong mag-handle. Although I can give sa parents, pero sobrang laki pa na natitira. Kahit utangan pa ako ng 200, 300. That time. Sobrang laki nang pumapasok. But alam nyo, nung dumating yung baby ko, kinwestiyon ko rin. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ngayon hindi na ako makaganito? Bakit ganyan, ganito? Sobrang hirap. Hirap na hirap ako. Pero kahit sobrang hirap, Coach Ricky, nagbukas ako nung building na hub. Nilagyan ko ng baby room. Naglagay ako ng crib. Lagay ko dun yung anak ko. Bam! Para habang humahataw kami lahat, pag kailangan lang ng gatas, papasok ako. So, hindi ko siya ginawang hadlang sa akin. Kahit sinabi nila na pag napuyat ang mama, mauubusan ng milk, hindi. Tuloy-tuloy ako sa hataw. Kaya, alam nyo, it's just taking risk.